Nung nakaraang linggo, isang 58 taong gulang na pasyente ang nag-text sa akin na puno ng pag-aalala. Sabi niya, Dok, tuwing umiinom ako ng tubig, kailangan kong tumakbo agad sa banyo. Kaya tinutukso ako ng asawa ko na para na raw akong matandang mahina ang pantog. Pero ang bayaw ko kahit maghapon lang naglalaro ng dama, hindi man lang pumupunta sa banyo. Sino po ba sa amin ang may problema sa bato? Mga ginoo at ginang nang marinig nila ang sagot ko, napanganga sila. At ang mas nakakatakot na katotohanan ay ayon sa pinakabagong statistics ng Philippine Society of Nephrology para sa 2024, 35% ng mga pasyenteng may early stage chronic kidney disease ay hindi man lang alam na may sakit sila. Ang dahilan ay mali ang kanilang pag-unawa sa mga pinakapangunahing senyales ng kanilang katawan. Magandang araw, maligayang pagbabalik sa channel na Araw-Araw na Kalusugan kasama si Dr. Victor Pascual. Ngayon, bubuwagin ko ng tuluyan ang mga mapanganib na paniniwala tungkol sa kalusugan ng bato na pinaniniwalaan pa rin ng milyon-milyong Pilipino. Sa video na ito, sasagutin ko ng malinaw at isang beses para sa lahat ang kontrobersyal na tanong na ito. Sino ang mas malusog, ang taong umiihi agad pagkatapos uminom ng tubig o ang taong kayang hindi pumunta sa banyo sa loob ng kalahating araw? Ang sagot ay maaaring kabaligtaran ng lahat ng alam ninyo at maaaring makatulong sa inyo na makaiwas sa dialysis sa hinaharap. Lalo na ibubunyag ko ang 5 babala na humihingi ng tulong ang inyong mga bato na maaari ninyong suriin mismo sa bahay. Walang kailangang pagsusuri, walang gastos at 2 minuto lang tuwing umaga ang kailangan. Bukod pa rito, ganap kong sisirain ang mga lubhang mapanganib na mga remedyong folk o paniniwalang pangkalusugan na bulag na pinaniniwalaan ng maraming Pilipinong nasa katanghalian at katandaan ang edad. At higit sa lahat, ibabahagi ko ang isang biting araw na meal plan na angkop sa panlasang Pilipino at ang 5 gintong tuntunin na nagpabuti sa kidney function ng daan-daang pasyente ng hanggang 40% sa loob lamang ng 3 buwan. Bago magpatuloy, kung kayo ang tipo na tumatakbo agad sa banyo pagkatapos uminom ng tubig, mag-iwan ng numero 1 sa comments. Kung kayo naman ang hindi kailangan ng banyo sa loob ng kalahating araw, mag-iwan ng numero 2, huwag kayong mahiya. Ang mga numerong ito ay malaking tulong para makapagbigay ako ng mas tiyak na payo para sa ating komunidad. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring mag-like, subscribe at i-on ang notification bell. Kung meron kayong kapamilya na 50 taong gulang pataas, siguraduhin i-share ang video na ito. Ang kalusugan ng bato ay bumababa ng 10% bawat taon pagkatapos ng edad na 50, kaya't mahalaga ang tamang pangangalaga. Ang video na ito ang magiging pinakamahalagang regalong pangkalusugan na maibibigay ninyo sa inyong pamilya. Ngunit bago ko sagutin ang tanong na iyon, mayroong isang napakahalagang katotohanan na dapat ninyong malaman. Ito ay isang bagay na hindi alam ng 9 sa 10 Pilipino. Kung hindi ninyo lubos na mauunawaan ang prinsipyong ito, habang buhay kayong mamumuhay na may maling akala tungkol sa kalusugan ng inyong mga bato, maraming tao ang nag-aakala na kapag uminom tayo ng isang basong tubig, dumidiretso lang ito sa ating katawan at inilalabas bilang ihi. Ngunit hindi yun totoo. Sa likod ng prosesong ito, ay mayroong isang hindi kapani-paniwalang komplikado at mahiwagang mekanismo. At kahit ako bilang isang doktor na may higit sa 20 taong karanasan, ay madalas pa ring namamangha sa perpektong sistemang ito. Isipin ninyo na ang ating katawan ay isang malaking bote ng tubig. Ang inyong katawan ay binubuo ng 60% hanggang 70% na tubig. Tama higit sa kalahati. Ang tubig na ito ay hindi nananatili sa isang lugar. Patuloy itong gumagalaw sa bawat selula at daluyan ng dugo. Dinadala ng tubig ang oxygen at mga sustansya sa buong katawan. Kinokontrol ang temperatura ng katawan kapag mainit o malamig at lalo na nagsisilbing tagalinis na naglalabas ng mga dumi mula sa katawan.
At ang pinakamahalagang daanan para mailabas ang mga lason na ito ay ang ihi. Ang isang malusog na adulto ay karaniwang pumupunta sa banyo ng 4 hanggang 6 na beses. Sa isang araw na naglalabas ng mga 200 hanggang 400 ml, bawat beses na may kabuuang humigit kumulang 1.5 litro bawat araw. Mukhang simple, hindi ba? Ngunit magugulat kayo at mapapanganga sa katotohanang malapit ko ng ibunyag. Kapag uminom kayo ng isang basong tubig, ito ay sinisipsip ng tiyan at bituka, pumapasok sa daloy ng dugo, at ang dugo na iyon ay nagdadala ng tubig sa mga bato. Dito nagsisimula ang himala. Sa loob ng mga bato, mayroong milyon-milyong maliliit na istruktura na tinatawag na glomeruli. Isipin ninyo sila bilang napakapinong mga pansala. Ang mga glomeruli na ito ang nagsisimula sa unang gawain ang pagsala sa dugo upang paghiwalayin ang sobrang tubig at mga lason. Ang likidong nasala ay tinatawag sa medikal na terminolohiya bilang primary urine, at narito ang isang numero na laging ikinagugulat ng marami sa aking mga pasyente sa tuwing naririnig nila ito. Ang inyong dalawang maliit at mahalagang bato ay gumagawa ng hindi kapani-paniwalang 180 litro ng primary urine araw-araw. Hindi kayo nagkamali ng dinig. Tama po, 180 litro. Ito ay sapat na upang punuin ang 3 hanggang 4 na malalaking bathtub. Isang hindi maisip na dami, hindi ba? Ngunit sandali lang. Kung ang mga bato ay gumagawa ng 180 litro ng ihi sa isang araw, bakit humigit kumulang 1.5 litro lang ang inilalabas natin? Dito makikita ang henyong kakayahan ng ating dalawang bato. Ang mga bato ay hindi lamang nagsasala, sila ay napakatipid at matalino. Matapos gumawa ng 180 litro ng primary urine, isinasagawa ng mga bato ang pangalawang gawain. Ito ay ang reabsorption. Habang ang primary urine ay dumadaan sa mga tubule ng bato, ibinabalik ng mga bato ang 99% na mga kailangan tulad ng tubig, asukal, protina at iba't ibang mahahalagang sangkap pabalik sa daloy ng dugo upang magamit muli ng katawan. Walang nasasayang kahit isang patak. Ang natitirang 1% lamang ang talagang hindi kailangan ng mga dumi, tulad ng uric acid at mga lason mula sa gamot, at ito ang bumababa sa pantog at nagiging ihi na nakikita ninyo. Ayon sa isang pag-aaral ng Stanford University noong 2023, ang proseso ng reabsorption na ito ay napakatumpak na naayon ito. Bawat segundo, depende sa kung ang inyong katawan ay nangangailangan ng tubig o may sobra nito. Kaya, bawat patak ng ihi ay sa katunayan isang health report na nagpapakita ng pinakatumpak na estado ng inyong katawan. Kung ang kulay ng inyong ihi ay kakaiba, biglang nagbago ang dalas ng pag-ihi o may bula na hindi nawawala, ito ay senyales na ang kamanghamanghang sistema ng paglilinis na ito ay humihingi ng tulong. At sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang mga senyales na ito upang matuklasan ninyo ang sakit sa bato bago pa mahuli ang lahat. Ngayon, bumalik tayo sa kontrobersyal na tanong na ibinangon ko sa simula. Sa pagitan ng taong tumatakbo sa banyo agad pagkatapos uminom ng tubig at ng taong hindi nakakaramdam na kailangang umihi sa loob ng kalahating araw, sino ang may mas malusog na bato? Una, pag-usapan natin ang unang grupo. Ito ang mga taong madalas tuksoin ng mga kaibigan na mahina ang pantog dahil tumatakbo sila agad sa banyo kapag umiinom lang ng tubig. Meron akong isang bagay na dapat aminin. Sa loob ng mahigit 20 taon ng pagsasanay, nakilala ko ang hindi mabilang na mga matatandang pasyente na pumupunta sa klinika na nag-aalala na ang sintomas na ito ay maaaring isang palatandaan ng mahinang bato. Ngunit alam nyo ba, sa 7 sa 10 kaso, hindi ito nangangahulugan na may problema sa inyong mga bato. Sa halip, maaaring ito ay isang senyales na ang inyong mga bato ay gumagana ng napakahusay. Hayaan ninyong ipaliwanag ko.
Bawat isa sa atin ay ipinanganak na may iba't ibang laki ng pantog. Tulad ng kung paano ang ilang tao ay may malalaking kamay at ang iba ay may maliliit na kamay. Ang ilang tao ay maaring may mas maliit na kapasidad ng pantog o mas sensitibong mga nerve sa pader ng pantog. Kahit na mayroon lamang humigit kumulang 100 hanggang 150 ml ng ihi sa loob ang nervous system, ay agad na nagpapadala ng isang agarang senyales sa utak na nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong pumunta agad sa banyo. Ito ay isang likas na katangiang pisikal lamang at hindi isang sakit. Hanggat walang sakit sa pag-ihi at hindi ito sobrang apurahan na mababasa ninyo ang inyong pantalon. Kung maantala kayo ng isang hakbang, lahat ito ay nasa loob ng normal na physiological range. Ang pangalawang katotohanan na hindi alam ng maraming tao ay ang bilis ng metabolismo ay lubhang nag-iiba-iba sa bawat tao. Kung mabilis kayong uminom ng tubig o kung ang inyong katawan ay sapat na ang hydration, automatikong binibilisan ng inyong mga bato ang trabaho nito upang mapanatili ang balanse. Ayon sa isang pag-aaral ng US National Institute of Medicine noong 2022, ang isang malusog na bato ay maaaring ayusin ang bilis ng pagsala ng tubig sa loob ng 15 hanggang 30 minuto pagkatapos uminom. Ibig sabihin, kung naramdaman ninyong kailangan nyong pumunta sa banyo, 20 minuto pagkatapos uminom ng tubig, ito ay isang malinaw na palatandaan na ang inyong mga bato ay mabilis at sensitibong tumutugon at gumagana ng napaka-episyente. Ngunit mayroon akong isang napakahalagang babala na dapat kong ibigay dito. Kung ang madalas na pag-ihi ay sinasabayan ng iba pang mga sintomas, dapat kayong maging maingat. Kung sa bawat pag-ihi ay napakakaunti lamang may mahapding kirot, o kailangan ninyong gumising ng 3 o higit pang beses sa gabi para pumunta sa banyo, hindi na ito isang maliit na problema. Para sa mga lalaking higit sa 50 taong gulang, ang pinakakaraniwang dahilan ay ang enlarged prostate. Ito ay isang napakakaraniwang kondisyon na dumarating sa pagtanda kung saan lumalaki ang prostate at pinipiga ang urethra na nagdudulot ng pakiramdam na kailangan laging umihi ngunit kaunti lamang ang lumalabas sa bawat pagkakataon at may pakiramdam na hindi lubos na naubos ang ihi. Ayon sa isang pag-aaral ng Oxford University noong 2023, 60% ng mga lalaking higit sa 60 taong gulang ay may iba't ibang antas ng enlarged prostate. Isa pang sitwasyon na madalas kong nakikita sa aking klinika ay ang unang senyales ng diabetes. Kung bukod sa madalas na pag-ihi, palagi kayong nauuhaw at parang hindi sapat gaano man karami ang inumin ninyo. At kahit na hindi nagbabago ang inyong kinakain, ay bumababa ang inyong timbang nang walang dahilan. Ito ay isang pulang babala. Kapag masyadong mataas ang asukal sa dugo, hindi na kayang i-reabsorb lahat ng mga bato ang asukal, kaya ito ay lumalabas sa ihi at kasama nitong hinihila ang maraming tubig na nagiging sanhi ng patuloy na pag-ihi. Ito ang mga klasikong tatlong marami na sintomas ng diabetes: maraming pagkain, maraming pag-inom at maraming pag-ihi. Ang aking konklusyon ay ito ang pagpunta sa banyo agad pagkatapos uminom ng tubig ay hindi naman masama basta't hindi ito sinasamahan ng iba pang mga abnormal na sintomas. Ngayon, malinaw na ang tungkol sa unang grupo, ngunit ito ay kalahati lamang ng kwento. Ang susunod na bahagi tungkol sa mga taong hindi kailangan ng banyo sa loob ng kalahating araw ang pinakakinababahala ko. Ito ang mga taong maaaring manood ng telebisyon buong hapon o maglaro ng dama buong umaga nang hindi man lang kailangan pumunta sa banyo. Marami pa nga sa kanila ang buong pagmamalaking nagsasabi, "Malakas ang mga bato ko kaya kaya kong pigilin ang tubig, hindi tulad ng mga mahihinang iyon na laging tumatakbo sa banyo." Ngunit ano ang katotohanan? Ang katotohanan sa likod ng tila napakalakas na kakayahang magpigil na ito ay maaaring isang time bomb na tahimik na sumisira sa inyong kalusugan. Ang pinakakaraniwan at unang dahilan ay ang pag-inom ng napakakaunting tubig.
Maraming matatanda ang may ganitong ugali at ang kanilang mga dahilan ay tila makatwiran naman. Ayokong laging pumupunta sa banyo kaya kaunti lang ang iniinom kong tubig. Sobrang abala. Kung iinom ako ng maraming tubig sa gabi, magigising ako sa madaling araw. Ngunit alam nyo ba kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan? Kapag sinasadya ninyong bawasan ang pag-inom ng tubig, kapag ang katawan ay matagal na kulang sa tubig, kahit na bahagyang dehydration lang ang pituitary gland ay agad na naglalabas ng isang emergency command. Naglalabas ito ng isang espesyal na hormone na nagsasabi sa mga bato na huwag mag-aksaya ng kahit isang patak ng tubig. Sa puntong ito, ang mga bato ay nagtatrabaho ng sobra-sobra na nagre-reabsorb ng tubig hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Bilang resulta, ang inyong ihi ay nagiging sobrang concentrated at ang kulay nito ay nagiging matingkad na dilaw parang maitim na tsaa. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard University noong 2023, kapag ang ihi ay sobrang concentrated, ang konsentrasyon ng mga kristal na sangkap tulad ng calcium at uric acid ay tumataas ng 3 hanggang 5 beses kaysa sa normal. At ano ang mangyayari? Ang mga maliliit na kristal na ito ay nagdidikit-dikit at bumubuo ng mga kidney stones o bato sa bato. Hindi ito eksaherasyon, mga kaibigan. Nakita ko na ang napakaraming ganitong kaso sa aking klinika. Ang mga matatanda ay isinusugod sa emergency room dahil sa sakit ng kidney stones at ang sakit ay napakatindi na sila ay namimilipit, pinagpapawisan ng malamig at sumisigaw. At kapag tinanong ko ang kanilang pamumuhay, halos lahat sila ay nagsasabi, ilang lagok lang ng tsaa o kape ang iniinom ko buong araw. Ang pangalawa at napakadelikadong dahilan ay ang ugali ng pagpipigil ng ihi. Siyempre naiintindihan ko, kapag nasa kasagsagan ng isang magandang palabas sa TV o sa isang kritikal na sandali sa laro ng dama, maaaring isipin ninyo, naihi ako pero konting tiis pa. Ngunit alam nyo ba kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong pantog? Sa mga oras na iyon, ang ihi na matagal na nananatili sa pantog ay parang maruming tubig na hindi umaagos. Ito ay perpektong lugar para sa pagdami ng bakterya. Ayon sa isang pag-aaral ng UK National Institute for Health Research noong 2022, ang mga taong higit sa 60 taong gulang na madalas magpigil ng ihi ay may 70% na mas mataas na panganib ng urinary tract infection UTI. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Kapag ang pantog ay masyadong banat tumataas ang presyon at ang ihi na puno ng bakterya, ay maaaring bumalik pa itaas patungo sa mga bato na nagdudulot ng pamamaga. Ito ay tinatawag na acute pyelonephritis, isang napakadelikadong kondisyon na maaaring permanenteng makasira sa kidney function. Bukod pa rito, ang mga kalamnan ng pantog ay parang goma. Kung madalas itong masyadong banatin, nawawalan ito ng pagka-elastiko. Pagkatapos kapag kailangan na talagang umihi, hindi na kayang mag-contract ng sapat ng pantog na nagre-resulta sa hindi ganap na paglabas ng ihi. Ito ay tinatawag na urinary retention o ang pananatili ng ihi, isang nakakatakot na komplikasyon na madalas kong nakikita sa mga matatanda kamakailan. At sa wakas, ito ang pinaka nakakatakot na bahagi. Kung umiinom kayo ng sapat na tubig ngunit hindi pa rin kayo naiihi sa loob ng kalahating araw. At lalo na kung namamaga ang inyong mga binti o kung ang marka ay hindi agad nawawala kapag pinindot ng daliri o kung ang inyong mga talukap ay namamaga pagkagising sa umaga. Maaaring ito ay isang senyales na humihina na ang inyong mga bato. Kapag hindi na kayang salain at ilabas ng maayos ng mga bato, ang tubig na iipon, ito sa katawan at nagdudulot ng edema o manas. Ito ay maaring isang maagang yugto ng chronic kidney disease at kung hindi ito matutuklasan, ng maaga hindi na malayo ang daan patungo sa dialysis.
Ngayong nasuri na natin ng detalyado ang parehong kaso, maaari ko nang sabihin, nang malinaw ang konklusyon ang isang taong nakakaramdam ng normal na pagnanais na umihi at madaling na ilalabas ito pagkatapos uminom ng tubig ay mas malusog kaysa sa isang taong matagal na umiinom ng kaunting tubig at bihirang pumunta sa banyo. Ngunit sa sandaling ito malamang na iniisip ninyo, Dok, wala naman akong nararamdamang sakit o anumang discomfort. Paano ko malalaman kung malusog ang mga bato ko? Mayroon bang paraan para malaman ito sa bahay? Bukod sa pagpunta sa ospital para sa blood test. Ang sagot ay oo. At ito ang napakahalagang bahagi na gusto kong isulat ninyong lahat ng mabuti. Sasabihin ko sa inyo ang 5 babala mula sa bato na maaari ninyong suriin mismo sa bahay. Walang kailangang medikal na kagamitan at walang gastos kahit 1 sentimo. Ihanda ang inyong papel at panulat ngayon. Ang impormasyong ito ay mahalagang kaalaman na maaaring magligtas sa inyong mga bato bago pa mahuli ang lahat. Unang senyales, kulay at amoy ng ihi. Alam niyo ba na sa tuwing pumupunta kayo sa banyo, nagpapadala ang inyong katawan ng isang libreng health report? Ngunit sa kasamaang palad, 9 sa 10 Pilipino ang hindi man lang binabasa ang report na yon. Ang malusog na ihi ay dapat na maputlang dilaw at malinaw tulad ng diluted na lemon water. Kung ang kulay ay matingkad na dilaw tulad ng maitim na tsaa, iyon ay isang senyales na sumisigaw ang inyong katawan, bigyan mo ako ng tubig ngayon. Kailangan ninyong uminom agad ng mas maraming tubig. Ngunit dito nagsisimula ang tunay na nakakatakot. Kung umiinom kayo ng sapat na tubig ngunit ang kulay ay nananatiling matingkad o mas malala, kung ito ay mamula-mula kulay rosas, tulad ng pinaghugasan ng karne o maitim na kayumanggi, tulad ng toyo, kailangan ninyong pumunta agad sa ospital. Ayon sa pananaliksik mula sa American Society of Nephrology, ang pamumula sa ihi ay maaring dugo sa ihi hematuria at ang maitim na kayumanggi ay maaring sanhi ng pagkasira ng kalamnan rhabdomyolysis, isang emergency na sitwasyon na maaring sumira sa mga bato. Sa loob lamang ng ilang oras at siguraduhing amuyin din ito, ang normal na ihi ay may bahagyang amoy lamang at hindi masyadong mabaho. Kung mayroon itong masamang amoy, tulad ng malansang isda, ito ay senyales ng impeksyon sa urinary system. At kung mayroon itong matamis na amoy tulad ng bulok na mansanas, ito ay isang mapanganib na senyales ng isang komplikasyon ng diabetes na tinatawag na ketoacidosis na maaaring maging banta sa buhay. Ikalawang senyales bula sa ihi. Ito ang bahaging gusto kong bigyang diin at ito ay isang napakahalagang babala. Maraming tao ang binabalewala ang bula sa kanilang ihi, iniisip na normal lang ito. Ngunit dapat ninyong malaman kung aling bula ang normal at kung alin ang mapanganib. Kung ang mga bula ay malalaki, lumulutang at mabilis na nawawala sa loob ng 1 o 2 minuto, ito ay normal na bula na nabuo dahil sa pagbagsak ng ihi. Ngunit kung ang bula ay pinusiksik, makapal na bumabalot sa ibabaw tulad ng bula ng bagong salin na beer at hindi nawawala kahit na pagkatapos ng 10 o kahit 20 minuto, ito ay isang pulang babala. Sa medical na termino, ito ay tinatawag na proteinuria. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay may butas na sa pansala ng dugo sa loob ng inyong mga bato. Ang protina na kailangan ng inyong katawan ay tumatagas mula sa mga bato at lumalabas sa ihi. Ayon sa UK National Institute of Medicine, ito ang pinakamaaga at pinakamaasahang senyales ng pinsala sa bato at maaaring lumitaw ito bago pa man magpakita ng anumang abnormalidad sa mga pagsusuri sa dugo. Kung mapansin ninyo ang ganitong uri ng patuloy na bula, huwag nang mag-atubili kahit 1 araw at magpatingin kaagad. Ikatlong senyales, pamamanas, edema. Ang malusog na mga bato ay parang isang mahusay na water pump na naglalabas ng sobrang tubig mula sa katawan araw-araw. Ngunit kapag humina ang mga bato,
Naiipon ang tubig sa katawan at dahil sa grabidad, napupunta ito sa pinakamababang bahagi ng katawan na nagdudulot ng pamamanas. Ito ay isang napakahalagang babala na hindi dapat baliwalain. Pagising sa umaga bago maghilamos tumayo sa harap ng salamin at tingnan mabuti ang inyong mga talukap. Kung ang inyong mga talukap ay namamaga at ang inyong mga mata ay parang dalawang supot ng tubig, ito ang unang senyales mula sa inyong mga bato. Maraming tao ang nag-iisip, siguro dahil lang ito sa maraming tubig na ininom ko kagabi. Ngunit kung ang kondisyong ito ay nagpapatuloy ng higit sa 3 araw, hindi na ito normal. Sa hapon o gabi, subukan ang isang napakasimple ngunit napaka-epektibong pagsubok habang nakaupo. Gamitin ang inyong hinlalaki upang mariing idiin ang bahagi sa harap ng inyong lulud shin bone sa loob ng mga 5 segundo. Pagkatapos bitawan ito at obserbahan kung may malalim na puting marka na nabuo at tumatagal ng 10 hanggang 10 segundo o higit pa bago bumalik sa dati, iyon ay edema o manas. Ayon sa isang pag-aaral ng Johns Hopkins University noong 2022, ang ganitong uri ng pamamanas ay isang tipikal na sintomas ng sakit sa bato o kidney failure na parehong mga kondisyong nagbabanta sa buhay. Lalo na kung tumaas ang inyong timbang ng 2 hanggang 3 kilo sa loob ng ilang araw nang hindi naman kumakain ng higit sa karaniwan o kung biglang sumikip ang inyong singsing o hindi na magkasya ang inyong sapatos, lahat ito ay senyales na abnormal na naiipon ng tubig sa inyong katawan. Huwag itong baliwalain at magpasuri agad sa ospital. Ika-4 na senyales, pagkapagod at maputlang balat. Ito ay isang medikal na katotohanan na nangangahas akong sabihin 8 sa 10 tao ang hindi alam. Ang mga bato ay hindi lamang nagsasala ng dugo at naglalabas ng mga dumi. Mayroon din silang mahalagang papel sa proseso ng pagbuo ng dugo. Ang mga bato ay naglalabas ng isang espesyal na hormone na tinatawag na erythropoietin na siyang commander-in-chief na nag-uutos sa bone marrow na gumawa ng mga red blood cell araw-araw. Kapag humina ang mga bato, bumababa ang dami ng hormone na ito. Hindi nakakatanggap ng sapat na utos ang bone marrow at ang resulta ay isang malubhang kakulangan ng red blood cells. Ayon sa isang pag-aaral ng US National Institute of Hematology, noong 2023, mahigit 90% ng mga pasyente na may chronic kidney failure ay may iba't ibang antas ng anemia. At ito ay madalas na ang unang sintomas na lumalabas bago pa man matuklasan ang problema sa bato sa pamamagitan ng blood tests. Kaya paano ninyo malalaman ang anemia na dulot ng paghina ng kidney function kung kamakailan lamang ay palagi kayong pagod? Kahit sapat ang tulog paggising sa umaga ay parang wala kayong kaluluwa, walang lakas ang buong katawan at walang ganang gumawa ng anuman. Maaaring ito ay isang babala. Tumingin sa salamin at suriin ang balat ng inyong muka. Kung ang inyong balat ay kulay abo, maputla, walang buhay, at ang inyong mga labi at palad ay maputi, ito ay mga sintomas ng anemia. Ang ilang tao ay nakakaranas ng pagkahilo at panlalabo ng paningin kapag biglang tumatayo, umuugong ang tainga o mabilis ang tibok ng puso, lalo na kapag umaakyat ng ilang baitang o pagkatapos ng maikling paglalakad ay hinihingal na. Huwag basta-basta isipin na dahil lang ito sa pagtanda o wala lang ako lakas. Kung 3 o higit pa sa mga nabanggit na sintomas ay nagpapatuloy ng higit sa 2 linggo, magpatingin agad sa doktor. Ang isang simpleng pagsusuri sa dugo ay maaaring magbunyag ng mahahalagang katotohanan tungkol sa estado ng inyong mga bato. Ika-5 senyales, biglang pagtaas ng presyon ng dugo. Ang huli ngunit hindi ang pinakamaliit, mayroong isang napakahalagang punto ang ugnayan sa pagitan ng presyon ng dugo at mga bato na tumutukoy sa buhay at kamatayan. Ang alta presyon at sakit sa bato ay bumubuo ng isang napakadelikadong nakamamatay na siklo. Ang alta presyon ay parang isang tsunami.
na patuloy na umaatake at sumisira sa mga maliliit na daluyan ng dugo sa mga bato. Kapag nasira ang mga bato, bumababa ang kanilang kakayahang maglabas ng sodium at tubig na nagpapataas ng dami ng dugo at lalo pang tumataas ang presyo ng dugo na lumilikha ng isang vicious cycle na mahirap takasan. Ayon sa datos mula sa American Heart Association, noong 2023, 85% ng mga pasyente na may chronic kidney failure ay may alta presyon. At sa kabilang banda, ang hindi na kontrol na alta presyon ay ang pangalawang pangunahing sanhi ng kidney failure na nangangailangan ng dialysis. Kaya kung wala kayong kasaysayan ng alta presyon sa pamilya, ngunit biglang tumaas ang inyong presyon sa 140,090 mm Hg o higit pa, o kung ang inyong presyon na dati kontrolado ng gamot ay biglang hindi na makontrol kahit na regular kayong umiinom ng gamot, ito ay isang pulang babala na maaring may problema sa inyong mga bato. Huwag nang magatubili kahit isang araw at hilingin agad sa inyong doktor ang isang kidney function test. Ngayong narinig ninyo ito, maaari na ninyong masuri ang kalagayan ng inyong mga bato. At kung sa tingin ninyo ay 2 o higit pa sa 5 babala na nabanggit ko ang naaangkop sa inyo, taos-puso kong ipinapayo, huwag nang mag-aksaya ng kahit isang araw bisitahin ng isang internist o nephrologist sa ospital. Kahit para lamang sa kapayapaan ng isip. Ang mga bato ay tahimik na organo. Maaari kayong halos walang maramdamang sakit o malinaw na sintomas kahit na 50 hanggang 60% na ang pinsala. Kapag lumitaw na ang mga sintomas, madalas ay huli na ang lahat. Bago ko ibigay sa inyo ang 5 gintong tuntunin para protektahan ang inyong mga bato, mayroon akong isang napakaseryosong problema na dapat kong ibabala. Napakaraming tao ang sumisira sa kanilang sariling mga bato dahil sa pagkahulog sa mga mapanganib na sikretong pangkalusugan. At kung hindi ko sasabihin ng malinaw ang katotohanan ito ngayon, bukas kayo o ang inyong pamilya ay maaring maging susunod na biktima. Maling paraan 1. Kumain ng atay ng hayop para mapabuti ang bato. Ito ang pinakakaraniwang paniniwala sa maraming kulturang Asyano, kung anong bahagi ang kinain mo, iyon ang gagaling. Maraming Pilipinong nasa katanghalian at katandaan ng edad ang naniniwala na ang pagkain ng bato ng baboy, bato ng baka o atay ng hayop ay magpapalakas sa kanilang sariling mga bato. May ilan pang ang nag-iisip na mas marami mas mabuti. Ngunit ito ay isang napakadelikadong maling paniniwala at kailangan ko talagang isigaw ito. Huwag na huwag itong gawin. Bakit? Ang mga lamang loob ng hayop, lalo na ang atay at bato, ay naglalaman ng napakataas na antas ng purines, isang sangkap na gumagawa ng uric acid kapag na-metabolize sa katawan. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard University noong 2022, ang pagkain lamang ng 100 gramo ng atay ng hayop ay maaaring magpataas ng antas ng uric acid sa dugo ng 15% sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na oras. At ano ang susunod na mangyayari? Kapag tumaas ang uric acid, nagiging kristal ito sa loob ng mga bato. Bumubuo ng mga bato sa bato. At sa mas malalang kaso, direktang sinisira nito ang mga selula ng bato na nagdudulot ng chronic kidney failure. Bukod dito, ang mga lamang loob ng hayop ay napakataas sa cholesterol at saturated fat na nagpapataas ng panganib ng atherosclerosis at pagbabara ng mga daluyan ng dugo sa bato. Isang 15-20 taong pag-aaral ng UK National Institute of Medicine ang nagsiwalat na ang mga taong madalas kumain ng lamang loob ng hayop 2 beses o higit pa sa isang linggo ay may 2.5 beses na mas mataas na panganib ng kidney failure kumpara sa mga hindi. Kaya kung may magsabi sa inyo, para lumakas ang bato mo, kumain ka ng bato ng hayop, tanggihan agad. Maling paraan, uminom ng milagrosong herbal juice o pinakulo ang kabuti. Isa pang napakakaraniwang folk remedy sa mga matatandang Pilipino
ay ang paniniwala sa mamahaling herbal juice pinakuloang kabuti o iba't ibang milagrosong tubig na nangangakong magpapagaling ng mahinang bato sa loob ng 7 araw. Ang mga produktong ito ay karaniwang napakamahal na nagkakahalaga ng libo-libo hanggang daan-daang libong piso at ipinopromote gamit ang mga magagarang salita tulad ng lihim na formula ng mga ninuno libo-libong taon na lunas o inirerekomenda ng doktor. Ngunit ano ang katotohanan ayon sa US Food and Drug Administration FDA sa mga herbal na produktong gamot na inaanunsyo, 3% lamang ang may aktwal na sangkap na tumutugma sa label. Ang natitirang 97% ay may maling nakasulat na sangkap o mas malala pa naglalaman ng mga ipinagbabawal na steroid industrial grade diuretics at maging mga heavy metal tulad ng lead at mercury. Sa isang pag-aaral noong 2023 ng Stanford University na sumuri sa 156 na herbal na produkto para sa kalusugan na ibinebenta sa merkado sa Asya na tuklasan na 42% ang naglalaman ng aristolochic acid. Ang sangkap na ito ay isang napakalaso na substance na itinalaga ng World Health Organization bilang isang Group 1 carcinogen at isang direktang sanhi ng hindi na maibabalik na kidney failure. Maraming tao ang umiinom ng mga produktong ito sa loob ng mahabang panahon, naniniwalang pinoprotektahan nila ang kanilang mga bato, ngunit sa katotohanan, sinisira nila ang kanilang sarili. Maling paraan 3. Pag-aayuno para sa kidney detox. Merong isang napakadelikado at bagong uso na kumakalat sa mga matatanda kamakailan. Ang pag-detox ng mga bato sa pamamagitan ng pag-aayuno. Maraming tao ang naniniwala na kung sila ay ganap na titigil sa pagkain sa loob ng 3 hanggang 7 araw at iinom lamang ng tubig o lemon water, matatanggal ang mga lason at marerenew ang kanilang mga bato. Ang ilang tao ay ipinagmamalaki pa sa mga online forum na pagkatapos ng pag-aayuno, gumaan ang kanilang pakiramdam at puno sila ng enerhiya. Ngunit ito ay isang napakadelikadong maling akala. Kapag ganap kayong nag-ayuno, kinukulang ng enerhiya ang inyong katawan at nagsisimula itong sirain ng mga kalamnan para gawing enerhiya ang protina. Sa prosesong ito, maraming nitrogenous waste products, urea, at iba pang mga lason ang nabubuo at ang mga bato ay kailangan magtrabaho ng doble o triple pa para salain ang mga ito. Ayon sa isang pag-aaral ng European Society for Clinical Nutrition and Metabolism noong 2022, ang pag-aayuno ng higit sa 48 oras sa mga taong higit sa 60 taong gulang ay maaaring magdulot ng acute kidney injury at ito ay napakadelikado, lalo na para sa mga may kasaysayan ng sakit sa bato o diabetes. Bukod dito, sa panahon ng pag-aayuno, nawawala ang mahahalagang mineral tulad ng potassium, sodium at magnesium na mahalaga para sa kidney function. Ang electrolyte imbalance na ito ay maaaring magdulot ng cardiac arrhythmia, muscle cramps at maging biglaang pagkamatay. Kaya wag na wag maniniwala sa uso ng fasting detox. Ngayong naitama na natin ang mga mapanganib na maling akala na ito, tiyak na nagtataka kayo. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Ang sagot ay napakasimple na maraming tao ang hindi makapaniwala. Ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang inyong mga bato ay ang mga bagay na nabanggit ko na kanina. Uminom ng sapat na tubig, bawasan ang pagkain ng asin, kontrolin ang asukal sa dugo at presyon ng dugo, regular na mag-ehersisyo at matulog ng sapat. Walang milagrosong gamot, walang mabilis at madaling sekreto. Ang kalusugan ng bato ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mamahaling bote ng gamot o mahiwagang sekreto, kundi sa pamamagitan ng maliliit na gawi araw-araw. Kung may mag-promote sa inyo ng produkto na nagsasabing magagamot nito ang kidney failure sa loob ng 1 linggo o pababatain ang inyong mga bato ng 20 taon, tumalikod agad at tumakbo.
Iyon ay isang kasinungalingan na kukunin ang inyong pera at maaaring makasama pa sa inyong kalusugan. Kung gayon, bakit maraming tao ang naniniwala sa mga maling paraan na ito? Dahil palagi tayong naghahangad ng mabilis na solusyon, isang milagrosong tableta na malulutas ang lahat ng problema nang walang anumang pagsisikap. Bukod pa rito, ang mga matatanda ay madaling maniwala kapag naririnig nila ang mga rekomendasyon mula sa mga kapitbahay o kakilala, iniisip na kung marami ang gumagamit, siguro maganda ito. Ngunit ito ang mapanganib na pag-iisip na nagiging sanhi ng pagkawala ng kalusugan at pera. Kaya sa bahaging ito, ipakikilala ko sa inyo ang 5 gintong tuntunin na napakasimple at madaling gawin, ngunit may hindi ka pani-paniwalang epekto. Gintong tuntunin 1, uminom ng tubig ng tama. Alam nyo ba na ang paraan ng pag-inom ninyo ng tubig ay maaaring magpasya kung ang inyong mga bato ay magiging malusog o hihina? Hindi ito eksaherasyon. Napakaraming matatanda ang may lubhang mapanganib na ugali ang pag-inom lamang ng tubig kapag sila ay nauuhaw. Ngunit ito ay isang nakamamatay na pagkakamali. Bakit? Ayon sa isang pag-aaral ng University of California noong 2022, habang tumatanda tayo, ang thirst center sa ating utak ay bumabagal ng husto na may 40% na mas mababang sensitivity kaysa noong bata pa. Ibig sabihin, sa sandaling maramdaman ninyo ang uhaw ang inyong katawan, ay kulang na sa tubig, ilang oras na ang nakalipas. Ihambing natin ang pag-inom ng tubig sa pagdidilig ng halaman. Kung ibubuhos ninyo ang isang timbang tubig, nang sabay-sabay aapaw ito sa lupa at hindi ito masisipsip ng maayos. Ngunit kung dahan-dahan at madalas ninyong didiligan, pantay itong masisipsip ng lupa at magiging mas malusog ang halaman. Ganoon din ang ating mga bato. Ayon sa World Health Organization, ang isang adulto ay dapat uminom ng 1,500 hanggang 2,000 ml ng tubig sa isang araw o mga 7 hanggang 8 baso. Ngunit ang pinakamahalaga ay hatiin ang pag-inom nito sa buong araw, dahan-dahang umiinom ng mga 150 hanggang 200 ml bawat beses. Hindi ito dapat laklakin, kundi dahan-dahang inumin. Isang groundbreaking na pag-aaral mula sa UST, National Institute of Medicine noong 2023, ang nagsiwalat na ang tamang paraan ng hydration ng pag-inom ng maliliit na halaga ng maraming beses ay maaaring magpabuti sa filtration function ng bato ng hanggang 35% sa loob lamang ng 3 buwan. Maglagay ng isang baso ng tubig sa lugar kung saan kayo madalas manatili at ugaliing uminom ng isang lagok tuwing 3 minuto hanggang 1 oras. Ito ang pinakamahusay at libreng gamot na maibibigay ninyo sa inyong mga bato. Ngunit dapat kong bigyang diin. Kung meron kayong kidney failure o sumasailalim na sa dialysis ang dami ng tubig na inyong iinumin, ay dapat na mahigpit na sumunod sa mga tagubilin ng inyong doktor. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-inom ng maraming tubig ay maaaring magdulot ng isang napakadelikadong sitwasyon kung saan mapupuno ng tubig ang mga baga. Ikalawang gintong tuntunin, bawasan ng pagkonsumo ng asin. Ngayon pag-uusapan ko ang isang bagay na hindi namamalayan ng karamihan sa mga Pilipino na sobra-sobra nilang kinakain ng asin. Tulad ng alam ninyo, masarap ang pagkaing Pilipino, ngunit sa katotohanan ito ay isang malaking minahan ng asin. Bagoong patis, iba't ibang sabaw, mga minarinadong karne, at maging ang maliliit at cute na mga side dish ay lahat napakataas sa sodium. Ayon sa datos ng World Health Organization, ang karaniwang Pilipino ay kumukonsumo ng 12 hanggang 15 gramo ng asin araw-araw na doble sa inirerekomendang ligtas na limitasyon. Kaya ano ang mangyayari? Kapag kumakain kayo ng maraming asin, ang sodium sa asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan, nagpapataas ng dami ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo at pinipilit ang puso na magtrabaho ng mas mabigat
Bilang resulta, ang daloy ng dugo na may mataas na presyon ay umaatake at sumisira sa mga maliliit na daluyan ng dugo sa bato na parang water gun na sa huli ay nagpapatigas sa mga ito. Isang 10 taong pangmatagalang pag-aaral ng Harvard University ang nagsiwalat ng isang kamangha-manghang katotohanan: ang pagbabawas lamang ng 1 gramo ng asin bawat araw ay nagpapababa ng panganib ng kidney failure ng ba? Hindi ba't kamangha-mangha ang numerong yon? Kaya paano epektibong mababawasan ng asin? Ito ang aking mga rekomendasyon. Kapag nagluluto sa bahay, gamitin lamang ang 50% ng asin na kasalukuyan ninyong ginagamit. Sa halip magdagdag ng lasa gamit ang mga natural na pampalasa tulad ng luya, bawang, sili at mga herbs. Bawasan ang masyadong maalat na bagoong o tuyo, at sa mga pagkaing may sabaw, kainin lamang ang mga sahog at iwanan ang sabaw. Iwasan ang mga processed foods tulad ng hotdog, longganisa at mga dilatang pagkain. Ang inyong layunin ay bawasan ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng asin sa 6 gramo o mas mababa na katumbas ng 1 kutsaritang patag. Kung gagawin ninyo ito, magpapasalamat sa inyo ang inyong mga bato sa buong buhay ninyo. Ikatlong gintong tuntunin, huwag gumamit ng gamot ng walang reseta. Ito ay isang tuntunin na gusto kong bigyang diin sa pinakamahigpit na paraan. Sa loob ng mahigit 20 taon ng pagsasanay, nakita ko ang napakaraming matatanda na kailangang sumailalim sa dialysis habang buhay dahil sa basta-basta na pagbili at pag-inom ng gamot. Maraming Pilipino ang may ugali na kapag sinabi ng kapitbahay na maganda ang gamot, na ito agad nilang binibili at iniinom. O kapag nakakita sila ng isang TV commercial para sa isang milagrosong tableta na nagpoprotekta sa bato, agad silang naniniwala. Ngunit ito ay pagsusugal sa inyong buhay. Partikular na gusto kong ibabala ay ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, o ang mga karaniwang ginagamit na pain reliever. Maraming matatanda ang basta-basta na lang bumibili at umiinom nito para sa sakit sa kasukasuan, sakit ng ulo o sakit sa likod nang walang reseta ng doktor. Ngunit ayon sa isang pag-aaral ng Oxford University noong 2023, ang madalas na pag-inom ng mga ganitong pain reliever ng walang gabay ng doktor ay nagpapataas ng panganib ng acute kidney failure ng hindi kapanipaniwalang 500%. Ito ay dahil binabawasan ng mga gamot na ito ang daloy ng dugo sa mga bato na nagiging sanhi ng kakulangan ng oxygen sa mga bato at malubhang pinsala. Isa pang panganib na hindi alam ng maraming tao ay ang iba't ibang herbal na gamot at milagrosong produktong pangkalusugan na may hindi malinaw na pinagmulan. Ang ilang herbal na gamot mula sa China at Timog Silangang Asya ay naglalaman ng mga nakalalasong sangkap tulad ng aristolochic acid, isang substance na mahigpit na ibinabala ng World Health Organization bilang isang carcinogen at isang lason na sumisira sa bato. Kung talagang kailangan ninyo ng gamot, tiyaking kumonsulta sa isang profesional na doktor o parmasyutiko. Huwag na huwag bumili ng gamot sa botika o online at inumin ito na parang candy. Ika-4 na gintong tuntunin. Kontrolin ang 3 mataas na bilang blood sugar, blood pressure at blood lipids. Alam nyo ba, ang diabetes at alta presyon ang 2 pinakamalaking sanhi ng kidney failure sa Pilipinas. Ayon sa mga medical na istatistika, noong 2024, mahigit 60% ng mga pasyente na sumasailalim sa dialysis sa Pilipinas ay may isa sa 2 sakit na ito. Kapag nananatiling mataas ang asukal sa dugo, ang mga daluyan ng dugo sa bato ay nagiging parang binabad sa asukal. Dumidikit ang asukal sa mga pader ng daluyan ng dugo, nagpapakapal, nagpapatigas, nawawalan ng pagkaelastiko at sa huli ay ganap na nagbabara.
Ayon sa isang pag-aaral ng American Diabetes Association, ang pagtaas lamang ng 1% sa HbA1c average blood sugar ay nagpapataas ng panganib ng kidney failure ng 18%. At ang alta presyon ay patuloy na sumisira sa mga manipis at pinong pansala sa bato na parang pinupukpok ng martilyo na sa huli ay lumilikha ng mga siwang at butas sa filtration membrane. Kaya ano ang dapat gawin? Kung meron kayong diabetes, dapat ninyong panatilihin ang inyong fasting blood sugar sa ibaba 126 mg. DL at ang inyong HbA1c sa ibaba 7%. Kung meron kayong alta presyon, ang target ay isang presyon ng dugo na 130,080 mm Hg o mas mababa. At ang blood lipids, lalo na ang LDL cholesterol, ay dapat panatilihin sa ibaba 100 mg DL. At ito ang aking gintong payo. Kung kayo ay 10 taong gulang o higit pa, magpasuri ng dugo at ihi kahit isang beses bawat 6 na buwan upang suriin ang mga numerong ito. Ang maagang pagtuklas ay ang susi sa pagliligtas ng inyong mga bato. Ikalimang gintong tuntunin, regular na ehersisyo at sapat na tulog. Huli ngunit hindi ang pinakamaliit ehersisyo at tulog. Maraming matatanda ang nagsasabi, matanda na ako para saan pa ang pag-ehersisyo. Nakakapagod lang. Ngunit ito ay isang napakadelikadong maling akala. Ayon sa isang pag-aaral ng Stanford University noong 2023, ang regular na pag-ehersisyo sa loob lamang ng 30 minuto araw-araw ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa mga bato ng 25% na nagpapabuti sa filtration function ng bato at nagpapalakas ng kakayahan nitong mag-detox. Hindi ninyo kailangan mag-high intensity running o pumunta sa gym. Ang isang 30 minutong paglalakad sa parke, pagkatapos ng hapunan magaan na stretching o ilang malumanay na galaw ng tai chi, ay magdudulot ng napakalaking benepisyo sa inyong mga bato. Kapag gumagalaw ang katawan, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo, nababawasan ang pamamaga at mas mahusay na gumagana ang mga bato. At tungkol sa tulog, ang mga oras sa pagitan ng 11 p.m. at 3 a.m. ay ang ginintuang oras para sa pag-aayos at pag-regenerate ng katawan. Kung nanonood kayo ng drama o nag-i-scroll sa inyong smartphone sa mga oras na ito, at natutulog ng late, sinisira ninyo ang natural na kakayahan ng inyong katawan na magpagaling. Tiyaking matulog bago mag-10 p.m. at makakuha ng 7 hanggang 8 oras ng sapat na tulog araw-araw. At kung naiihi kayo, pumunta agad sa banyo. Huwag magpigil. Ang regular na gawi sa pag-ihi ay nagpapanatili sa inyong mga bato na malusog sa mahabang panahon. Ang mga tuntuning ito ay maaaring mukhang simple, ngunit kung patuloy ninyong isasagawa ang inyong mga bato, ay mapoprotektahan ng husto at maiiwasan ninyo ang landas na walang sinuman ang may gusto ang dialysis. Ngayon, sigurado kung ito na ang pinakahihintay ninyong lahat, ang tiyak na diet plan para protektahan ang mga bato. Marami sa inyo ang malamang na nag-iisip, Dok, magandang teorya. Pero ano ba talaga ang dapat kong kainin araw-araw? Huwag mag-alala. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang isang 7 araw na kumpletong meal plan na batay sa siyentipikong pananaliksik, epektibong nagpoprotekta sa mga bato at perpektong akma sa panlasa at kultura ng pagkain ng mga Pilipino. Ngunit bago tayo pumasok sa mga detalye, dapat ko kayong bigyan ng babala sa isang napakagulat na katotohanan. Ayon sa isang pag-aaral ng International Journal of Nutrition noong 2023, ang tradisyonal na pagkaing Pilipino, bagamat napakasarap at iba-iba ay may 2 hanggang 3 beses na mas mataas na sodium o asin kaysa sa inirerekomendang pamantayan ng World Health Organization. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit biglang tumaas ang bilang ng sakit sa bato at alta presyon sa mga matatandang Pilipino sa mga nakaraang taon. Ngunit huwag mag-alala, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ito upang mapanatili ang tradisyonal na lasa habang pinoprotektahan ang inyong mga bato sa abot ng makakaya. Una, mayroon akong isang napakagandang balita.
Hindi lahat ng pagkaing Pilipino ay masama para sa mga bato. Sa katunayan, mayroong ilang tradisyonal na pagkain na napakabuti para sa mga bato at dapat ninyong kainin ng madalas. Ang isang simpleng sinabawang gulay tulad ng tinola na niluto ng hindi gaanong maalat ay isang mahusay na pagpipilian. Ang papaya at sayote ay mayaman sa vitamin C at natural na potassium at mayroon itong banayad na diuretic effect na tumutulong sa mga bato na gumana ng mas mahusay. Ayon sa pananaliksik sa Tokyo, ang luya ay naglalaman din ng mga espesyal na enzyme na nagbabawas ng pamamaga sa mga bato. Ang isang bowl ng sari-saring ginisang gulay ay isa ring napakagandang pagkain para sa bato. Pagsamahin ang karot sitaw, iba't ibang uri ng kabute at kalabasa. Ang mga sangkap na ito ay mayaman sa dietary fiber, vitamina at natural na mineral na kailangan ng mga bato. Lalo na ang mga madahong gulay tulad ng kangkong o malunggay ay mayaman sa iron at folate na tumutulong sa pagbuo ng red blood cells na napakahalaga dahil tulad ng nabanggit ko kanina, madaling magkaroon ng anemia kapag humina ang mga bato. Ang sinabawang isda na may tofu ay isang kinatawan ng pagkain at napakabuti rin para sa mga bato. Ang isda ay nagbibigay ng mataas na kalidad na protina at ang tofu ay nagbibigay ng di-kalidad na plant-based protein na hindi nagpapabigat sa mga bato. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard University noong 2022, ang pagpapalit ng 30% ng animal protein sa plant-based protein ay maaaring magpababa ng panganib ng kidney failure sa mga taong higit sa 60 taong gulang ng 25%. Ang isdang inihaw sa natural na paraan na walang marinasyon ay isang mahusay ding pagpipilian. Ang mga isda tulad ng mackerel alumahan o sardinas ay mayaman sa omega-3 fatty acids at ang magandang taba na ito ay may malakas na anti-inflammatory effect na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo sa bato mula sa pinsala. Ayon sa isang pag-aaral ng Oxford University, ang pagkain ng isdang mayaman sa omega, 2 beses sa isang linggo ay maaring magpabuti sa filtration function ng bato ng hanggang 18%. Ngayon, kailangan kong banggitin ng isang bahagi na maaring ikalungkot ng marami. Ngunit bilang isang doktor, kailangan kong maging tapat. Ang ilang tradisyonal na pagkaing Pilipino na minamahal natin ay napakadelikado para sa mga bato. Sa listahan ng mga pinakamasamang kaaway ng bato, ang unang lumalabas ay ang sobrang maalat na bagoong at patis. Alam kong ang mga ito ay kaluluwa ng pagkaing Pilipino, ngunit sa katotohanan, ang isang kutsara ng bagoong ay maaaring maglaman ng 800 hanggang 1,000 milligrams ng sodium. Ito ay halos kalahati na ng inirekomendang maximum na pang-araw-araw na pagkonsumo. Ang pagkain ng bagoong sa bawat kainan ay nangangahulugan na kumukonsumo kayo ng doble sa inirekomendang pang-araw-araw na asin. Ayon sa isang pag-aaral ng Asian Heart Journal noong 2023, ang mga taong madalas kumain ng maalat na sausawan ay may 42% na mas mataas na panganib ng kidney failure. Ang pangalawang napakadelikadong ulam ay ang mga mayayamang sabaw, lalo na ang mga ginamitan ng instant sinigang mix o mga menudo at kaldereta na may napakakapal at maalat na sarsa. Bagamat masarap at nakakabusog ang mga sabaw na ito, ay naglalaman ng napakaraming sodium. Ang isang bowl ay maaaring maglaman ng 1,500 hanggang 2,000 milligrams. At ang mas malala pa ay maraming tao ang umiinom ng buong sabaw. Ito ay literal na isang kidney suicide. Ang mga minarinadong karne tulad ng tocino o longganisa ay kasama rin sa blacklist. Ang mga marinade na may toyo, asukal at asin ay hindi lamang mataas sa sodium kundi naglalaman din ng refined sugar na ginagawa itong double killer para sa mga bato. Isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University ang nagsiwalat na ang mga taong higit sa 55 taong gulang na kumakain ng mga minarinadong karne 3 beses o higit pa sa isang linggo ay may 65% na mas mataas na panganib ng kidney failure. Ang mga tradisyonal na side dish tulad ng tuyo daing at iba pang mga binurong pagkain ay mga salt bomb din na dapat iwasan.
Naiintindihan ko na nakasanayan na ninyo ang mga pagkain ito sa buong buhay ninyo. Ngunit kung gusto ninyong mapanatiling malusog ang inyong mga bato, kailangan ninyong bawasan ito ngayon din. Ngayon, marahil, ay nagtataka kayo, paano naman ang lasa ng pagkain kung babawasan ko ang asin? Dito pumapasok ang gintong sikreto na gusto kong ibahagi. Maaari kayong gumamit ng mga natural na pampalasa upang makagawa ng masarap na pagkain kahit na may kaunting asin. Sa halip na maglagay ng maraming asin, gamitin ang ginadgad na bawang luya at sariwang sili para palakasin ang lasa. Isang pag-aaral mula sa European Institute of Culinary Arts ang nagsiwalat na ang pagdodoble lamang ng dami ng bawang at luya ay maaring mapanatili ang lasa ng pagkain kahit na bawasan ang asin ng 40%. Lalo na ang bawang ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na alisin na napaka-epektibo sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagprotekta sa mga bato. Bukod pa rito, para magkaroon ng umami na lasa, gumamit ng sabaw mula sa pinakuluang buto o gulay sa halip ng mga artipisyal na pampalasa. Ang natural na sabaw ay may banayad na tamis at malalim na lasa mula sa mga gulay at buto, kaya't masarap ito kahit walang gaanong asin. Lalo na ang mga seasoning powders, flavored salt at instant seasonings ay dapat iwasan dahil ang kanilang sodium content ay umaabot sa 40 hanggang 60%. Ang pagwiwisik ng tinostang sesame seeds o dinurog na mani sa ibabaw ng pagkain ay isang mahusay ding paraan. Ang malinamnam at mayaman na aroma ay nagpapatingkad sa lasa ng pagkain na natural na nagpapabawas sa pagnanais ninyo sa asin. Bukod dito, ang sesame seeds ay mayaman sa calcium at magnesium na napakabuti para sa kalusugan ng buto ng mga matatanda. Panghuli, gusto kong ibunyag ang listahan ng mga superstar na pagkain na may espesyal na epekto sa pagprotekta at pagpapabuti ng kidney function. Ang una sa listahan ay repolyo. Napakakaraniwan ngunit isang mandirigmang gulay na nagpoprotekta sa bato. Ang repolyo ay mayaman sa vitamin K, vitamin C at malalakas na antioxidant. Ayon sa isang pag-aaral ng University of California, ang pagkain ng repolyo 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay maaring magpababa ng panganib ng kidney stones ng 28%. Ang pangalawa ay ang mga berry, lalo na ang blueberries at strawberries. Ang mga prutas na ito ay naglalaman ng anthocyanins, isang malakas na antioxidant na napakahusay sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa filtration membrane ng bato. Isang pag-aaral mula sa Harvard University ang nagsiwalat na ang pagkain lamang ng isang dakot ng berries araw-araw ay maaaring magpabagal sa paghina ng kidney function ng 35%. Ang pangatlo ay extra virgin olive oil. Ang olive oil ay naglalaman ng oleic acid at polyphenols na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa bato at pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo patungo sa mga bato. Ang paggamit ng olive oil sa halip na ordinaryong cooking oil ay isang maliit ngunit napakalaking pagbabago. At sa mga kalamang ito, mayroon na kayong mga sandata para bumuo ng isang diet na nagpoprotekta sa bato. Tandaan, hindi ninyo kailangang ganap na isuko ang inyong mga paboritong pagkain. Kailangan nyo lang itong ayusin ng mas matalino. Bawasan ng asin, dagdagan ng gulay, at piliin ang mga natural na pagkain. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng mahalagang impormasyon, mangyaring i-click ang like at share button para matulungan din ang inyong pamilya at mga kaibigan na protektahan ang kanilang kalusugan sa bato. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na video. Nangangako akong patuloy na maghahatid ng praktikal at madaling sundin na kaalamang medikal. At huwag kalimutan ipaalam sa akin sa comments kung sa aling grupo kayo nabibilang numero 1, kung tumatakbo kayo agad sa banyo pagkatapos uminom ng tubig, o numero 2, kung hindi ninyo naiisip ang banyo sa loob ng kalahating araw. Interesado talaga akong malaman kung aling grupo ang mas marami sa ating mga manonood.
Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa kalusugan ng bato, iwanan ito sa comments at sasagutin ko ito sa susunod na video. Sa huli, taus-puso kong idinadalangin na ang lahat ay laging malusog, may mahusay na gumaganang mga bato, at magkaroon ng mahaba at masayang buhay kasama ang kanilang pamilya. Tandaan ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga natutunan ninyo ngayon, kayo mismo ang magiging Panginoon ng inyong kalusugan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.